Magandang araw mga kabansa, kayo po ay nasa Iparas kay Paras at ito ang inyong lingkod, Ado Paglinawan na bumabati. Kaya, Secretary, papasukin na natin ang ating mga subscribers. Magandang hapon, paring Ado. Magandang hapon, mga mahal na mga subscribers nitong ating programa, lalo na yung mga subscribers na mga naghihirap dahil sa kabulastugan ng gobyerno, walang kinakain at least twice a day. Hirap na hirap itong ating mga kababayan. So, wag na kayong masyadong mabahala dahil nandyan na si Inday Sara Duterte who will come to your rescue in due time. Okay? So, ito po, nung kamakailan, napag-usapan natin itong mga dinadaldal ni Marcos doon sa Singapore at dahil daw doon sa pag-pupush ng China, pag-aangkin ng ating teritoryo, magkakaroon ng hindi magandang pag-uugnayan dyan sa West Philippine Sea at posible na magkakaroon ng sakitan. At sinasabi ni Marcos na kung magkaroon man ng isang biktima, mamatay na isang sundalo, isang Navy, isang Coast Guard, o magkasugatan man dyan, at ito ay deliberate and willful, gawa ng China, ay magdeklara daw siya ng state of war o igigirahin daw niya ang China. At true enough, mayroon talagang pangyayari na may nasugatan, may naputulan ng kamay. Ito, pakinggan muna natin. Daliri. Naputulan ng daliri. At ipakita natin kung gaano inabuso ng China, ng China Coast Guard. Pinahiya itong ating mga katauhan, mga Navy, dyan sa South China Sea. Ito, pakita natin yung video at sisingilin natin ngayon si Marcos Jr. O anong gagawin mo dito? Gusto mong mag-declare ng art of war? Ito na yung casus belli. Ito, pakita. This is it. Ito, pakita natin. Medyo. Tali! Hey! Pamputol ng tali! Tropa natin yun? Yung daliri ni Sir. Sino? Nandun? Yung nandyan? Hindi, sa nabsok para siya, no? May palakol. Ng bato na ng bato. Buta nagbabatohan na, Babatuhan na ng bato. Live tayo ba? Hey! Babat! Hey! Stop! This is our territory! Wow! Sorry! Wow! Ano? Stop! Hey! Put your hands up! Hey! Put your hands up!
ilagay natin sa konteksto ito. Okay, Secretary. sige. Ilatag mo kung... Kung matatandaan ninyo, mga kabansa, sinabi ni Bongbong Marcos, ating Pangulo, na kung meron mang kasunduan dyan, ay binubura niya, rescinded. Dahil I don't agree with the status quo. Yeah. I am rescinding it. Ha? O, Binura yan. niya. Binura na niya. Okay. So, wala nga yung... Wala nang pakundangan. Wala nang protocol. wala nang protocol, wala nang control kung So, papasok ang Chinese Coast Guard or anything goes na. okay. Oh. So, okay. Ngayon, ang pangalawa nangyari dyan, nag-issue na ngayon ang China. Dahil nga panay ang pasok ng mga Pilipino. Nag-issue na sila na they will arrest any trespassers. Okay. Bakit trespassers? In their sovereign kasi area of sovereignty, which includes Ayungin Shoal. Correct. Okay. Yan. So, may fair warning kung ano magiging polisiya nila. So, in other words, no ID, no entry. Okay. Yeah. Di ba parang ganun? Yes, yes. Ngayon, magre-resupply mission si Admiral Carlos. Gumawa ng areglo si Carlos, not on the foreign policy level, but on the operational level, Napayagan man lang para na maayos Oo. ang delivery. naging maayos. And wow, flawless. Walang nangyari. Walang nangyari. Kasi nakiusap Oo. tayo. Sila So in kaya- other words, yung ni-rescind binalik ni Carlos na status quo. Oo. Yun ang nangyari diyan. Sa operational level. Operational level. Oo. Pero ang alam ng China, sanction yung kay Carlos na ginawa. Alam ni Correct. Gibo yun, alam ni Anyo. Dinideny lang nila. Ngayon, Okay. binalasan nila si Carlos, tinanggal for Oh. doing the right Tapos thing. tinakot pa ang China na Oo. sasampahan ng kaso for wiretapping and so on. Oh, So very nagalit na ngayon. Oo. This is it. Wala nang trespassers. No, sabi ng Pag China. pumasok kayo, we will board your boats and we will confiscate whatever prohibitive items. Pero, ibig sabihin, Hindi nila pinapaniwalaan ang warning ng China. Wala. Sugod pa rin. Wala. So, i-relate natin itong nangyari dyan. Ha? Una muna, anong nangyari dyan? Binanggaan. Binigyan sila ng warning. Kaya nga. Hindi sila sumunod sa warning. Tuloy-tuloy pa rin sila. So binangga. iniipit sila ngayon. Binabangga sila ngayon. Iniipit sila. Hanggang kaso, salubungan na doon sa isang lugar na yun ang ating napanood. Yes. At binababoy at binabastos, pinagtatanggalan ng mga gamit, ha? So, pinagtatakot, ha? Mano-mano pa lang yan, Hanggang mano-mano, nasaktan sila. 8 ang nasaktan, yung isa na putol ang daliri dahil sinugod sila ng China. Now, i-relate natin ito doon sa pinagdadaldal ni Marcos na act of war. Okay. Pero, this is a willful act of war on the part of China. Pinahiya ang taong bayan. I-relate mo yung sinasabi mo kanina na ang problema nito, military yung atin, Philippine Navy, napasuko ng Coast Guard lang, ng civilian law. Nasaan yung pinahiya sila na pinasuko? Mayroon ba? Na video? At kinuha pa. Nakuhanan pa sila ng mga armas. Sila may dala palang armas pero yung Coast Guard wala, stick lang. In other words, napahiya ang ating mga military. Nagkakahiya, tinake over. Ayan, Marcos, Mr. Marcos, si Marcos Jr., sir. Nakakahiya. Nire-relate po namin ito doon sa
pagyayabang mo na mag-declare ka ng act of war. Ibig sabihin, gigirahin mo itong mga ganitong sitwasyon. Kasi napahiya ang ating mga Navy, Coast Guard, naputulan ng kamay, nasugatan ang ano. Although this is not really murder, death, o homicide, but it is equivalent. Kasi yung kahiyan, Meron na yung pagsakit, yung maputulan, parang pinatay mo na rin yung ating mga kababayan na sinakyan yung kanilang vessel at pinapahiya, pinagtatanggal yung mga kanilang may mga baril na dala daw at pinagko-confiscate. Now, so this is the situation na sinasabi natin doon sa isang episode natin at nire-reiterate natin ngayon uli. Na it's really a challenge to Marcos if he's serious to declare war against China at naghihintay ang China sa challenge mo, Marcos. So gawin mo na. Para naman maibsan ang sakit ng puso ng mga Navy, ng mga ibang military kasi nagyabang ka, nagigirahin mo ang China. Pero bakit hindi mo ginigira ngayon? Natatakot ba kayo? O puro lang laro at dal-dal yung mga sinasabi mo doon sa international forum. At saka sample lang yan. Tuwing papasok sila dyan. So this will not be the first time. Magmula ngayon, hindi na papayagan ng China yung pagdala ng mga materials dyan. Pero yung mga humanitarian, pinalusot. Nakarating sa BRP Sierra Madre. Pero yung mga materials, pinagko-confiscate. Pati baril. At pinukpok pa yung kamay para naputol. Yan, that's willful. It applies to your statement that you will declare war against China. Baka hindi na makaboto yun. Hindi na makaboto. Sayang, kay Sara pa naman sana buboto yun. Alam mo, pangamba ko rito. Para bang nagbibigay ng signal ang ating mga sundalo na parang hindi sila handa sa gera. Parang ayaw nila. Kasi ang dali naman magsuntukan dun Nakita ka bang Pilipino nakipagdano na? Wala. They were big as a lamb. They were in fact holding their hands. In other words, we are telling the people on top like Anyo and Gibo, pare, Gibo, Anyo, huwag nyo kaming gamitin. It's a slap on the face of our people na pinapabayaan nyo na aabusuhin ng China. Nasaan na yun ang amo nyo na act of war? Next time, dapat siguro nandun sa main control. Para mapalo ka rin doon. Sama si Browner at saka si si Jonathan, si Tariela. Kaso si Browner hanggang doon lang sa ospital daldal doon sa yung naputulan ng kamay Tanchan, wala na ako lang. Yun na nga, tayong mga Pilipino, nasasaktan tayo sa mga pinaggagawa ng China. Pero sino nagsusubo sa atin? Yun ang isipin nyo. Sino tumutulak para gawin ang para bang hindi tama dahil at ang masama nito, naghihintay tayo ng mga kano na re-rescue sa atin kasi nagyabang si Marcos na gigirahin daw niya pagka willful yung pagkamatay, pagsasakit sa ating mga pero wala naman. Pero natatawa ako kasi paano naman tutulong ang mga Amerikano na hindi naman sila naniniwala na pwede nilang girahin ang China. Pakinggan natin itong Major General, sinasabi niya, we will not fight China. Paano yan, Makoy?
Ayaw ng general na labanan ng China, ikaw lang gusto makipaglaban. O, ito, pakinggan natin si Major General Joseph Ryan of the United States Army. Major General. O, ito, pakinggan natin kung anong sinasabi ni Joseph Ryan, Major General of the U.S. Army. Again, there's room for China in the international rules-based order here in the Pacific and globally. And we need to open up a dialogue. Right now, that's what's most troubling is the lack of dialogue. Concern? I think so. We don't want a war with China. Nobody wants that. The last thing we want, certainly me as a soldier, last thing I want is a conflict with the People's Republic of China. It will not be good for anybody, not be good for any of us. Oh, kita mo? It will not be good for anybody. Ikaw lang yung Marcos nagsasabi na it will be good for the country, it will be good for the Pilipino. Ang daming nangangamba ng mga Pilipino dahil sa adventurism mo. Mahiya ka naman. Ayaw ng tao, hindi susuporta ang taong bayan. Walang susuporta sa'yo. Sige na nga, subukan mo na nga, mag-gera na. Kasi nagyabang ka na mag-gera, subukan mo na. O itong sinasabi ni Nikki Cositeng, anong sinasabi niya tungkol sa'yo, Marcos? Oh, ito. Dama yung buong ASEAN at anong tingin nila sa Pilipinas? Basura talaga kayo. Ang tingin nila sa Pilipinas, mga tanga kayo. Nang maunlad na tayo dito, kayo ang magiging dahilan kung bakit nagkakagulo dito. Hindi nila sasabihin China naging dahilan. Hindi. Bakit? Dahil sa China, umunlad sila eh. Nadala tayong lahat sa pag-unlad eh. Natatakot sila magkagera eh. Oh. Kaya kung meron ka man, kung ano man ang meron ka, at pinahahalagahan mo yan, susunod lamang sa buhay mo, number one is, huwag magkagera. Huwag. Ano man ang dahilan, sino man kayo nagsasalita, yung lahat ng nagsasalita na, magigera, yung Chinese, ganyan, the water cannon, okay. Yung China may claim, Vietnam may claim, Brunei may claim, Malaysia, tayo may claim. May water cannon ka, water cannonin mo sila. Walang namamatay sa water cannon. Hindi yung water cannon ka, tapos pag water cannon ka, may dala kang 20 media. Parang sine, ano yan, shooting? Di ba? Opo. Mahirap paniwalaan eh. Kung malita akong tao eh. Pero kahit pa paano, meron kong konting isip. Di ba? May water cannon ako, anong kala mo? Water cannon hindi kita. Pareho tayo may claim eh. Di ba? Oh, sinuntok mo ako, suntukin kita. Hindi naman, butik sana kung nuclear bomb yung tinama mo sa akin. O kung nuclear bomb yung binomba mo sa akin, malulusaw na ako, tingnan natin kung anong gagawin ng Amerikano. Tingnan natin. Dahil yung mga bomba galing China, pwede naman umabot ng Alaska yun eh. Di naman malayo Alaska, di mo lang kailangan bombay ng New York. 15,000 kilometers away. Hindi naman yun ang kailangan mong bombahin eh. Yung Alaska lang lipat mo lang. China, Korea, susunod, Alaska na. O, di ba? Subukan yung magbomba ng isang glacier doon. Itong nuclear na ito, marunong mag-isip. Kung marunong mag-isip, hindi nila gagawin yun. Kasi pag nagpasabog ka ng ganyang bomba, after 2 weeks, pati ikaw, patay ka na rin. Delikado ang buhay natin. Alam mo, simple lang eh. Kung ako po tatanungin nyo, at ito hamak na maliit na kaisipan lang, ang masasabi ko lang ay ganito. Ang number one threat sa national security ng Pilipinas ay number one, ito number one, gutom. Gutom. Huwag natin hanapin yung threat sa labas manggaling, dito sa loob. Dito sa loob manggaling. Internal. Gutom? Gutom. Kamangmangan. Kamangmangan. Number 3, yung kalusugan. O hanap buhay. Yan mga apat na yan. Pag samasamahin nyo yan, yan ang national security issue natin. Kung gagawin natin, gusto ng mga tao, sila, kukunti lang sila ang kikita sa smuggling, kikita sila sa smuggling ng pagkain, smuggling ng kung ano man, kung asukal, bigas, sibuyas, bawang, kung ano man, yung ini-smuggling na yan, kahit na iba't ibang kalakal pa. Yan ang national security issue. Huwag natin hahanapin natin doon sa iba para malihis tayo sa usapan dito sa ating bansa. Ha? Nakita ko, alam mo sa cellphone, may nagpapahiram ng pera. Kalating porsyento isang araw. Ha? Galit kayo sa 5-6? Yung 5-6, galit kayo sa 5-6? Makita mo, nandyan ha?
nakalagay sa cellphone. 0.5% a day ang kanilang interest. Pwede ka humiram ng 25,000 hanggang magkano, kahit ilang minuto lang mabibigay sa iyo ang pera. Kasi 0.5% a day. Nakita mo yan? Kung ibig sabihin, may kumakapit sa patalim. Ibig sabihin, ganyan na katindi yung sitwasyon. Pag nag-uusapan nyo, yung mga isla doon, yung mga bato doon, o kung ano man, buhangin, na hindi alam ng mga ibang Pilipino kung nasan yan. Pero dito muna natin tingnan. Bakit? Isang putok lang. So, very pragmatic si former Senator Cositeng. Sabi niya, kung suntukin tayo, suntukin mo rin. Bakit tayo nagpapasuntok sa China dito? Sa mga Chinese, hindi sumusuntok yung ating mga sundalo. Yung ba turo mo, Gibo, na magiging tamimi lang ang ating mga sundalo? Yung ba tinuro mo, Anyo? O, nasaan yung bata mong si Tariela, pare? Bakit walang daldal ngayon? Hindi niya sinundan si Marcos na mag-declare ng state of war or art of war. May sinabi siya. Ano sabi? Wala ka akong komento dyan dahil hindi yan operation ng Philippine Coast Guard. Operation yan ng Philippine Navy. Naku, nanghugas pa ng kamay. Nanghugas ng kamay yung So, paano bubutuhan ng mga Navy doon sa kanyang probinsya na gusto niyang tumakbong congressman? Ewan ko kung may buboto ba dyan. Anyway, yun lang po mga kababayan. Samantala, itong mga matindi. Hindi nga gigera, hindi nga magsaklolo sa... Ang problema nito, itong mga hindi nga sasakluluhan tayo sa gera natin dyan sa West Philippine Sea. Ginugulo naman ang mga Dabawenyo. Nagpuntahan doon. Ang kinakatakot ngayon ng ating mga taga Davao ay baka mamaya manggugulo ito o ito mga pinadala ng mga Amerikano o hinire ng mga grupo dyan sa Malacanang para gulgol si Duterte. Ito, paghingan natin ito. Anong ginagawa ng mga yan dyan sa Davao? Anong ginagawa nga yan? Sige. Wala naman EDCA dyan. Okay. Kakabahala umano ang pagdagsa ng mga Amerikanong sundalo sa Davao City, lalo't wala namang gulo sa lugar. Sakali namang magkaroon ito ng operasyon, pambabastos umano ito sa soberanya ng bansa. Sa video ay makikita rin na mga US troops na malalaking tao na kung ituring pa ni Hugalbot ay di ordinaryong sundalo sa Amerika. Bagkos ito raw yung mga uri ng sundalong ginagamit sa mga classified operations ng Navy SEAL. US troops, and these are not just ordinary troops. Yes. Yung ordinary serviceman ng Amerika, hindi mo mapapansin yung laki ng katawan, yung mga These are images of people that I think are from either the Green Beret or the U.S. Navy SEALs. The U.S. Navy SEALs are actually the ones who are in charge of these drones. These drones have been used in the drone attacks in Pakistan, Iran, in the drone attack in Iran, where it killed a senior military official during the presidency of Donald Trump. Si General Sulaiman. Yes, exactly. So, bakit nandito yan sa Pilipinas? Bakit nandyan yan sa Davao? Para kay Hugalbot, labag sa batas sa mga ginagawang panghihimasok ng mga sundalong Amerikano sa Davao City. It's not just unlawful. It is unconstitutional. It is undermining the sovereignty of the Philippines. This is actually an impeachable offense. If you look at the provisions on impeachment, it is the betrayal of public trust na to, Eric. Letting a foreign country run military and intelligence operations in your own land and beside the airport. So, mga kababayan, this is just a glimpse of what's going on in Davao and the kind of terror that this government is doing by
not only deploying SAP, mga Local, police, mga local. and depriving the mayor of his authority over the policemen. Mayor Baste, deprive nila. Plus ngayon, lalong nadadagdagan ang terror. Para ngayon, lumalabas ang sinasabi ng mga taong bayan na ito galing sa Malacanang in order na mga sundalo ng Amerika para idagdag sa terror dyan sa Davao City. Ito ay mga haka-haka lamang, pero this poses a danger to the people. Nakakabahala dahil nandoon ang ating dating Pangulong Duterte. Hindi man lang nirespetahan. O kaya baka talagang sinadya ito. Kaya ako po ay nananawagan sa mga buong katauhan, buong naninirahan sa Davao na nagmamahal sa ating dating Pangulo. Magkaisa po kayo dyan. Kailangan i-cordon nyo ng husto ang ating dating Pangulo at huwag nyong payagan na ma-assassinate. Hindi natin alam na mga assassin pala itong pinadala ng mga Amerikano dyan at gugurgurin ang ating dating Pangulo o babarilin sila Baste, Duterte. Hindi na natin alam ngayon ang nangyayari. Kaya kung walang gwardya dyan, walang ikangay hustisya na dyan ngayon, ay ang taong bayan na, mga kababayan, kayo na mismo ang magbabantay, magpuprotekta sa ating dating Pangulo Duterte dyan sa Davao City. Nakakaano kasi dahil doon sa ginawa nila sa isang Iranian general, si Soleimani. Aba, pumatay lang doon isang drone. Yeah. Boom. Patay. So, wala lang. Just like that. This is really a reign of terror, that, is happening to our country, mga kababayan. At, hindi fair game, hindi fair play. Itong, hindi fair. Paghihinakit nila sa mga Duterte at sa mga tao na tumutulong o kaya sumisimpatiya kay Duterte. Ano ba naman ang gusto pa nila? Nasa kanila na ang budget, nasa kanila na ang puwersa, nasa kanila na ang mga sundalo. Mga poder. Poder, lahat, nasa kanila na. Hindi pa ba nasasatisfy? Lahat na ng bansa, pwede niyang pasyalan? Pati aeroplano, pasyal-pasyal. Pati yung mga bata na ng isang ina pwedeng hablutin na lang para isatisfy ang kanilang kaibigan. Nagagawa na nila yan lahat. So ano pang hindi niyo pwedeng gawin? Bakit hindi niyo bigyan ng katahimikan ng taong bayan? Sino ba ang gumagawa ng destabilization sa inyo? Kundi yung mga pagkukulang nyo sa bayan. At yan, katulad ngayon, yung ating Philippine Navy na kompormiso sa isang civilian law enforcement ng China dahil lamang pumasok kayo dyan at hindi nyo ginamit yung Admiral Carlos Magic. Admiral Carlos Formula. Which is for peace and... Hindi, pumayag sila, pero nabisto, ayaw nilang mapahiya. Kaya, pinapalabas na si General Carlos ay gumawa ng sariling lakad. Which is, marami akong nakakausap doon sa mga peers ni Carlos na kawawa siya, nakatakip yung bibig, hindi makapagsalita. Yun ang nangyayari ngayon sa ating bansa, mga kababayan. Okay? Well, anyway, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas Kay Paras at i-click ang notification bell at mag-subscribe din po kayo sa YouTube at Ado Paglinawan. Okay, magandang hapon. Iparas Kay Paras.